Book of Revelation, chapter 2, verse 13 and 14. Palikog basa. Okay, padayon, 14. Apa dadon na ako pila ka butang bato kanimo nga mao kini. Anaa diha kanimo ang pila nga nagsulod sa turuan ni Balaan. Mao ang tulo kang balak sa butang. O kapanutulan sa tubangan sa mga Israel. Pinaagis pagdali kanila sa pagkakaroon sa mga kinala ngadto sa mga larawan o usa paghimo pakikilaw. Diya lang. Okay, padayon ta ha. Recap sa nako last Sunday, mga 5 to 15 minutes pag proceed tas verse 14. Now, balikon ako kung gusto kang ma-enlighten, gusto kang ma-experience ang gitawag natong overcoming life, we need to study the book of Revelation. Tuni ang book of Revelation, pinaagis tabang lamdag sa Holy Spirit sa tagsa-tagsa nato. Kay diha sa book of Revelation, sa ako nang gikaingon sa makadaghan, gipakita diha sa atua ang roadmap, guidelines to be an overcomer, the guidelines to experience overcoming life, the guidelines to live an enlightened state. Gipakita sa book of Revelation, o gipakita diha sa atua unsaon nato pag-access ang infinite realm. Balikon ako ha, diri sa book of Revelation sa atong study sa chapter 1, chapter 2, bisa na sa chapter 2 lang daan, nakita na nato, gipakita na sa Holy Spirit sa atua unsaon na to pag-access ang infinite realm sa Spirit. Gipakita na sa Ginoo sa ato. So diri lang sa atong pag-study sa Book of Revelation, daghan na kaayong pangutana nato nga natubag. Kasagaran Christians ni-give up na. Ni-give up na sila ngano man. Daghan sila mga pangutana wa matubag, daghan sila mga pangutana nga wala matubag sa ilang pagpaminaw. Nadugangan lang hinuon ang ilang kalibog. So, ang resulta, unsay resulta, ang imo experience nimo, walay kalainan sa experience mga tao nga nasa gawas. Malikon ako, ang imo experience, walay kalainan sa experience sa mga tao nga nasa usab, sa gawas. So, sa ako nang gikaingon, we have to be very serious sa atong approach, sa atong relationships, Ginoo. Di na to duduaan. Ano man? Kung magduwa-duwa ka sa mo relationships, Ginoo, ang resulta, ang imo experience po, mura ka gadua-duwa sa kinabuhi. Pag abot sa panahon tiguang na ka, daghan kay kag mahayan. Amen, mga batanon. Amen. Ay, yung dawat ka tiguang ka, kay moabot ka, matiguang kay ka, daghan kag mahayan. Mo na bisang nag-edad kag 60, batanon gihapon para wa kay mahayan. Ha? Hello. So, atong sugdan karon pa. Balikon ako ha. Sa Book of Revelation, gipakita sa atoa ang roadmap to be an overcomer, to live an enlightened state, to access the infinite realm of the Spirit. Gipakita sa atoa diri. So, pahimusla na itong panahon ron nga maminaw tas impartations word of God sa atong pag-study sa Book of Revelation. Kaya kung ba mga tao, gipulaan ng fellowship, wa na ganahi fellowship, wa na ganahi. Di sa nato na sila makondem, kaya daghan na sila confusion nga gi-go through. Daghan sila mga kalibog nga naa sa ilang kinasuluran nga wa mahatagig tubag. Kay kini manggong imong pag-study sa word, masugdan gani nimong undang, matabunan ka na gyud kabugnaw. Di na gyud ka ganahan mo palawom sa imong relationships Ginoo. Pero usar gyud ni ipahinumdom sa inyo ha. Mao ra gyud ni. Life is governed by principles. Kung wala pa ma-discover sa mga scientists, balikon ako, kung wala pa ma-discover sa mga scientists ang gitawag na to universal laws and principles, ang tao karon caveman pagyapon. Kasabot mo sa caveman, naara gyapon nagpuyos langog. Electric fan, microphone, cellphone, TV, transportation, everything inyo nakita ng mga technology. Nahimugso na siya tungod sa discovery sa tao sa gitawag na to universal laws o universal principles.
Kanang eroplano. Do you think mulupad na diha? Kuway na discover ang tao nga gitawag na to law of aerodynamics. Sa kinabuhi mga igsoon, kung di ka mo study this word, kutob ra gyud ka sa pakusog. Balikon ako, kung di ta mohatag og importance sa study sa word of God, kung di ta mohatag og importance sa atong relationship sa Ginoo, if we will not study the word of God, if we will not study His word, when we talk about life, kutob ra gyud kas pakusog. Kutob ra gyud kas pakusog. Lupig lang kas mga tawo wa ka ila Ginoo nga nakahuman og dagkon sa dagkong university. Ngano man? Kanang mga tao wa ka ila Ginoo pero na-educate nila ilang kaugalingon. Manginabuhi sila dili naman gamit ang ilang kusog. Dili nagigamit nila eh. Utok ang ilang gigamit nila. For example, sa doktor o abogado, tudlo ray nahago. Pagbisita, konsulta, tagaktak imong kinintos, pirmahan ang imong resita, next. Pirma na pong resita, unsa? Tanaw, giyilo na imong mata, yilo imong mata, tanaw ko ng lawas, yilo na pod. Dara, gihipa na ka. Dara, palitan dito, kinintos, tagak. Pagbalik sa usa, pagsunod na pod, kalinya, 20 to 30 ka buok, kag kinintos. Abogado pod mga iso na nahago, kamot. Pinirmahay. Pero wa ka maedukar. Akusog yung ka. Buwat sa init. Kung muduol kas Ginoo, tabla ang duwa. Whether na edukar kas natural or wala. Ngano man. Kung muduol kas Ginoo, nay grasya mo abot sa imuha. Sa dihang mo abot ang grasya sa imuha, tagaan kag ideya sa Ginoo, unsaon nimo pagsud sa panginabuhi nga unsa man ayahay nato mga igsuon nga ni-spend yung time sa word of God. Mga igsuon, sultian ta mo walay mga grado, pero grabing asinso ang pagduol sa Ginoo. Mga igsuon, dili man ni spirituality equals money, no? Pero sultian sa ta mo, kung muduol tas Ginoo nya nakalisod-lisod ka, dili pud na mao. Abtan ka na lang 20 ka tuig, baksir kay kastanan. Nganong baksir man ka? Nganong kumkum kay kastanan? Kaya nagpuyo mo kas kawadon. Ang imong problema nimo utok. Utok ang problema sa tao. Dili na ato ang problema ha, problema nas uban. Hello? So we have to dig deeper sa word and we have to know God's principles. Do you think maabot ang tao sa buwan without discovering mathematical equations, universal laws and principles? Maabot ka sa buwan kung niya ma-discover ang gitawag na itong universal laws? Dili gid siya maabot sa buwan. Ang tao po, dili po ka breakthrough. Di po ka breakthrough sa imong kinasuluran kung di ka discover sa gitawag na itong spiritual principles. Ingon ana ka bugat ang gitawag na itong spiritual principles, mga igsoon. Magsugod ra gyud na diha sa imong pag-ila sa Ginoo, magsugod ra gyud na diha sa imong pangandoy nga ilhon ang Ginoo. Ilhon ang Ginoo. Ang problema lang ang atong giila, ang Dios mo si religion. Balikon ako, ang atong giila ang Dios sa religion. Mo ni problema di aron kay ang atong giila, the God that religion is creating. Ang nahitabo man gud ron mao ni, ang gisultis Bible, mao ni gisultis Bible ha. And God said, let us make man in our own image after our likeness. Unsa may gibuhat sa tao? Unsa may gibuhat sa religion? He is now creating God in His own image and likeness. Mali. Kakuha mo, nabali. Kaya kung di ka mo simba sa Ginoo nga iyang gi-create, di mo igsuon. Baptist ka, Assembly ko, Pentecostal ka, Evangelical ko. Mauli akong Ginoo. Hello? Instead of God creating man in His own image and likeness, it is now religion creating God in His own image and likeness. So there is Book of Revelation, mga igsoon, ma-expose na tanan. Ma-expose na tanan. Mula na gamay akong gi-intro sa inyo ha, related na sa katapusang punto, inikabot na to verse 14. Antipas. Encounter na to ang word Antipas sa chapter
2 verse 13. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in the days of Antipas, was my faithful martyr. Kining word Antipas diri, kining tao diri nga gi-describe as Antipas. Matod pa sa mga scholars, sa mga pagtuon sa scholars, akong gisilip gamay ba? Matod pa sa mga scholars, wala man gid sila na discover nga Antipas nga namatay dito sa Pergamos as martyr. Wala man sila na discover, wala gyud record sa history nga naay person nga ang name niya Antipas nga nagpuyo sa Pergamos nga namatay during at that time as a martyr. Wala. So, unsa man si Antipas? Is he a real person or a symbol? So kung tutukan na itong Book of Revelation, atong approach sa Book of Revelation as written in signs and symbols, nga nagdag meaning, nag-contain of meaning, then Antipas is a symbol. Symbol na siya. Nga naman, aligri kay kung imong tunan sa Greek, asa namatay si Antipas? Kung asa ang trono ni Satanas. Kung asa ang trono ni Satanas, dito namatay si Antipas. Ang word Antipas, duha na kag pulong sa Grigo. Ante, pas. Ante means opposed to. Instead of. Mauna siya meaning sa ante sa Greek. Pas. Unsa man ang pas? Sa Greek, mauna ang pulong pater. Pater is the abbreviation of the word father. Balikon ako, pas, sa Greek is pater, abbreviation na siya sa word father. Now, balikon, akong basahon diri ha. Antipas is a compound word made up of the prefix anti, meaning opposed to or instead of, and in this sense is similar to the word antichrist, denoting to that which is opposed to or takes place of Christ. Okay? The second half of the name is pas, which most scholars agree is a Greek abbreviation for pater, which means father. Sa ato pa, Antipas. Definition. Antipas bespeaks of that which is opposed to or takes place of the Father. It is a description of something that takes place in the lives of God's chosen elect. So, karon, question, monik pangutana. If Antipas is one who stands in opposition to or usurps the place of the Father, how could he then be called my faithful martyr who was slain among you where Satan dwelleth? Ngano nahimo man ni siyang gitawag nga faithful martyr? Kung ang word Antipas, anti-father, ato sang tanawon og mayo nga Antipas, anti-father, anti-source. Unsay goal ni Jesus Christ? John chapter 6. Unsay isulti niya diha sa verse 40? Walay makaduol sa amahan. Palikog basa ra gud, no man can come to the Father but through me. Palikog basa ra gud niyo, John chapter 6 verse 40. John chapter 6 na, verse 40. 40. Kahit ang awot sa atong pamahalaan, mao kini. Ang matag usa ka magkita sa na, kung usapit ka diya, magkabatan sa pinimoy layo, kung magkabatan, kung diya, maulihit ang mga... Versikulo 40. 44, palikog basa, nasayop ko. Versikulo 44, kapitulo 6. Walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kung siya pagkadalingon sa amahan nga mao ang nagpadala kanako o pagkabanhawon ko siya sa kaulihang mga adlaw. Walay makaduol sa amahan. So,
ang main business gyud ni Jesus Christ is to bring us back to the Father. Ngano man, walay makaduol sa amahan kun dili siya dalhon sa amahan ngadto ni Jesus Christ ug si Jesus mo'y mudala nato ngadto sa amahan. So Antipas means there is something within us. Kung Antipas is a symbol, there is something within us that is opposing to unsa man ni oppose siya sa buhat sa atong langit ng amahan, sa atong kinabuhi. Okay, opposed to. Ang lain pang definition ani nga wa na ko mahatag sa inyo is against. Okay? Anti is opposed to, against, or instead of. Okay, against. Na ay naa sa imuha nga ni kontra sa imong langit ng amahan. Ni oppose, ni kontra sa imong langit ng amahan nga naa sa imuha. Now, ang pinaka-deceptive ani mga igsoon nga definition is kining instead of. Kining opposed to, dali ra nimo ma-discern. Something that will oppose the work of Father God deep within us, dali ra na nimo ma-discern. Something within us that is working against our Father God, dali ra na nimo ma-discern. Pero, if there is something within you that is acting instead of the Father sa sud nimo, kana mo na bantayanan. Ngano man, that one is trying to usurp the work of Father God in our lives. Balikon ako, ang pinaka-deceptive sa tulo ka definition is kining word instead of. Ngano man, di man kakabantay ana, kay it will act in behalf of Father God sa imong kinabuhi. It will act. He will act deep within in behalf of Father God. Pailad ka, and you will start to believe that it's God. Actually, it's not God. It's anti-Father. So, nasa sud nimo, acting, substituting the work of Father God in your life. Kinsa man na, it's Antipas. It dwells within you and it separates you. Naa sa sudi mo and it separates you from our Heavenly Father. Gibuwag sa imuha from our Heavenly Father. Gibuwag ka niya. It separates you from the wisdom of God, from the knowledge of God. It separates us from the infinite realm of the Spirit. It separates us from the source that is within us. And that is what I call anti-Father. Kana siya, kinahanglang mamatay. Anong inganlan na siya Antipas? My faithful martyr. Mao na pangutana diha ron. Liko na ko ha? Nganong nganlan na siya Antipas, my faithful martyr? Okay? Is it not true that before any man can become a martyr of the Lord, all that is opposed to the Father and all that usurps the place of the Father must be slain in us? Ang tanan nga naa sa sud nimo, balikon ako, ang tanan nga naa sa sud nimo, tanan nga naa sa sud nimo that usurps the place of the Father must be slain in us. Kinahanglan siyang maslain. Hello? Atong paspasan ha. What is slain in the sons of God is all that hinders their sonship to God, separating between them and the Father. The great purpose of Christ in our lives is to bring us to the Father. Nga mo na yung giingon niya sa John 6:44, no man cometh unto the Father but by me. So sa ato pa, atong paspason ha. The divine implication is that Antipas is the symbol for the work of the cross in the lives of God's Son. The divine implication is that Antipas is the symbol for the work of the cross in the lives of God's Son. Antipas is characterized as my faithful martyr. Para masabtan nato nig maay pagamay, palikog basa sa iyong Bible, Revelation 20 verse 4. Revelation 20 verse 4. Unya dihay nakita kung nga mga tulo o niini na naglimpot ang mga ikutyanan sa pagpakuko. Sa nakita ko ang mga galag sa mga
Okay, set aside sa na itong Revelation chapter 2 verse 13 ha. Pag humana to sa 13, atong paspasan ang Revelation chapter 2 verse 13. Pag human mo proceed ta sa verse 14. Pero sa di pa na to i-discuss ug balik ang chapter 2 verse 13 and 14, proceed sa Revelation chapter 20 verse 4 kay related ni sa atong gi-discuss diri ron nga Antipas. Okay. Ningon si John, nakakita kong trono. Sisulti ni John, nakakita siya trono. I saw thrones, di lang kay usa, daghan. Now again, balikon ako sa Hebrew, sa Greek, throne means power, dominion, and authority. I saw thrones, and judgment was given to them. Gitagaan sila o unsa man? The authority to judge. Gitagaan sila kagahom nga mohukom. Yan sige sulti ni John, nakita nako ang mga ulo sa kalag nga gipamutlan for the witness of Jesus Christ. Unsa pa? Balik ko basa sa English. I saw thrones on which were seated that who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus, and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. So katong iya nakitaan nga naglingkod sa trono, they are ruling and reigning with Christ 1,000 years. Okay? They are ruling and reigning with Christ 1,000 years. Karon sa version nga na Rose is they're beheaded for the testimony of the Lord Jesus Christ. Sa King James na for the witness of the Lord Jesus Christ. Witness ang gigamit diri. Naputlan silang tungod sa ilang witness sa kinabuhi ni Jesus Christ. Okay? Basahon ako. Ako ni basahon this King James ha. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, that they live and reign with Christ 1,000 years. Witness. Nakakita siya. Og daghang trono. Nga naay naglingkod. Ang nanglingkod dito, puro na pinutlan sa ulo tungod sa ilang testimony, witness ni Jesus Christ tungod sa pulong sa Ginoo. Pinutlan sa ulo. Karon kung ato nang iliteral, literalon gyud ato nagmayo. Muna mo ingon ko, kung atong literalon ang Book of Revelation kaguliyang gyud. Dili ka karuling and reigning. Kundi ka maputlag Kinahanglan ni taputlag tantanan ani ron kung ato ni literalon. Hello. Dili na pwede literal. Ano man, sa 12 kabuk apostles, hello, sa 12 kabuk apostles ni Jesus Christ, usaray na putlag diha. The rest died a violent death. Example, si Peter. He was crucified upside down dito sa Rome. Gilansang siya nga nagbali. Si John ray namatay diha sa katiguangon. Wala mamatay si John sa gitawag nato martyrdom suma sa definition sa ubang Christians nga unsa ang pagkamartir. Ano man, si John gibutang na siya, giprito na siya sa nagbukal nga mantika, and yet wa mamatay. Nagbukal mantika prituhon ka, wa mamatay si John diha. Grabe no? Sa 12 ka apostles, usaray na putlag sa ato pa usaray pwede mag-ruling and reigning. Nakuha ko ni mga izon. Kaguliyang kita ko ato ni literalon. Nga gani nagkaguliyang diri ron. Nag-study sila sa Book of Revelation, nga kailan man nakita ang Book of Revelation, nga giingon diya, sons of God na may naa. Una, ni-conclude sila nga sa langit, walay babae, puro sons of God. Unsa na?
Kung imo nang tanawon og may Book of Revelation labi na chapter 2, chapter 3, he that overcome it, he that Laki man na, uman babae diha. Wa may she. He man na. Nagwato na literalon, kaguliyang na ta. See, to be safe is spiritual atong approach. Kaya wa pa'y kaguliyang, wa inconsistencies. Sabtan ko ninyo? Okay, hinahinay lang ta. Sa ito pa, ang pagkaputol sa ulo, dili ni literal. Spiritual ni. Tanang sons of God. Kinahanglan maputlag o. Pero sa di pa kung padayon sa 14 mga igsoon, recap lang ni sa last Sunday ha. Ang word witness. Witness ba? Ang word witness o ang word martyr. Maura na siya Greek word, martus. Sabto na ito nagmahay ko no. Tanawag mayo. Sabto na ito mayo. Ang word witness o ang word martyr sa Greek is mauna ang word martus. Nganong dili man effective ang atong witness? Nganong dili effective atong witness? Kaya nang witness, adto sa ta Brad, mag-witness ta. Mag-witness me. Asa man mo Brad? Mag-witness me. Soul winning. Nganong dili man effective imong witness? Wa man mamartir ang nag-witness. Unsay pasabot nimo sa mamartir? Literal nga mamatay? No, dili. Kinahanglan ang mag-witness naputla ng ulo. Unsay pasabot ana naputlag ulo? Naputol ng o sa imong garbo, naputol ng o sa imong hambog, naputol ng o sa imong pagkaluuran, naputol ng o sa imong pagkamanggiiwawon nga wa sa lugar. Kinahanglan magputol na. Hello? Muna mga igsoon, nahimo na natong kuadron ha. Muna na ato ang kuadron ba nga kanang silbing atong i-check kung ang imong witness accurate ba o effective ba. Tanawa sa o ang nag-witness buhi pa bas antipas sa naputla na bas o. Hello? Okay, padayon ta. Verse 14, balik kong basa. Verse 14 na ta. Chapter 2, verse 14. Revelation. Apan, ano na pipila ka mga butan, bato kanimo nga mao kini. Alaan niya kanimo ang pipila ka mga nagsunod sa tulungan ni Balaam. Tamawa ang nagtudlo ka Balak. Pagutang sa kapanululan sa tubagan sa mga anak ni Israel. Pinaagis ng dali-dalina, pagkaon sa mga hinalan, nagto sa mga larawan, o sa pagkimong pagkikilawan. Okay, pali ko basa sa English. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Okay? But I have a few things against thee, because thou hast them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Balaam. Kinis Balaam, prophet of God ni? Second to Moses. Ang iyang accuracy sa prophecy, grabe kayo. Hait kayo ni siya mo prophesy, grabe kay anointing. Grabe ang anointing. Kusog yun. Pagsuod sa mga Israelites, paggawa sa mga Israelites sa Egypt, labang sila sa Red Sea. Pagsuod nila sa wilderness, daghan na sila kumbate na experience dito. Kini si Balak, hari sa Moab, nalisang na. Storytelling sa taha, gamay lang. Nalisang na si Balak. Siya iyay, patyon gyud ko ani na pildi sige na ra magkadaog ni Israel ilda wa gyud mapildi na. So gibuhat ni King Balak sa iyang kalisan niya, nagpadala siya sa mga sinaligang mga tao
Sinaligang mga tao ha. Kung gusto mo mutuon ana nga istorya, naanas Numbers chapter 22, adto na lang nabasaha sa balay. Numbers chapter 22, 23, 24, and 25. Kana, basaha gina diha para makita mo maayo unsa gi istorya aning Balak. Kay ligri kay ni tanan kining istorya ni Balaam ug ni Balak. Pipilay sugilanon, nahadlok si King Balak. Sa iyang kahadlok niya nga atakihon siya sa Israel, iyang gipadala ang iyang sinaligang mga tao ngadto ni Balaam. Padalahan niya daghang kwarta. Unya iyang giingnan to iyang mga tao nga ingna si Balaam nga please lang, palihog lang tungluha ang Israel. Kay sa imong pagtunglo sa Israel, bayranti ka. Kay sa dihang matunglo ni nimo, inigubat na ko ani nila, mapildi ni sila. O na istorya ha. Nangadto na mga sinaligan ni, nangadto na ang mga sinaligan ni kinsingan aning Balak ni Balaam. Ang gibuhat ni Balaam, giingnan niya tong mga tao nga gipadala ni Balak, ugma na lang mo uli. Ayaw mo glakaw. Ugma na mo uli. Kay makiistorya ko sa Ginoo karong gabi. So pipilay sugilanon mga igsoon ni abot ang buntag. Giingnan niya mga prinsipe, katong mga princess o katong mga sinaligan ni Balak sa iyang council niya, yang giingnan nga, sorry kayo. Sorry yung kay tanan kay dili gyud ipatunglo sa Ginoo ang Israel. Panguli na lang mo sa inyo ha. Ingnan ninyo sa Balak nga di gyud nako pwedeng matunglo ang Israel. Kay sila ang mga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. O di gyud sila pwedeng tunglohon. Panguli na mo sa inyo ha. Panguli sila. Ya kay si Balak mga igsoon. Kung sa nanguyab pa ni persistent magayo. Grabe yung kayo ba? Nabitaw. Dut-dut yun. Di yun dali mo discourage. Napod siguro sa'yo na sense. Ha? Hello? Napod sa'yo na sense ba nga? Unsay nga aning murag mada pa man gid ni. Gidubli niya. Iyang gipadak anong mayang offer niya. Giingnan pa niya giingnan pa to niya yung siniligan. Ingna si Balaam nga himuo na ko siyang cabinet member. Oh, kung sa Malacanang pa ba? Ingnas Balak, himuo na ko siyang member sa ako ang kabinet. So, giupiran siya og status nga mahimo siyang sikat. Hello? Giupiran siya ba og nai-offer sa iya ba o something na mahimo siyang sikat ba niya? Tagaan pag isag may daghang ang kwarta. Balik dito. Katong mga sinugo ni Balak, pag abot dito, tanawas Balaam ha. Giingnan na sa Ginoo nga dili pwede tunglohon. Papaulian ng mga tawhana kay ang mga tao nga akong gipanalanginan na ako di na pwedeng tunglohon. Pero kay nibalik man. Mo kung sige buhat ni Balaam. Ay lang sa mong uli ha. Kay mangutana kung balik sa Ginoo. Og unsay iyang kabubuton. Ugma na mus buntag uli. Nakibaon na siya sa pulong sa Ginoo. Ang word gihatag na sa iya nga di na pwede tungluhon ng mga tawhana, mangutana pagit sa balik sa Ginoo. Unsa may iyang punto? Unsa may motibo ni Balaam? Sabta kuno ninyo. Nag-apas siya sa offer no. Hello? Nag-apas siya sa offer no. Hinaot unta, mausap ang huna-huna sa Ginoo para ang gi-offer aning haria maako na. Pero ang Ginoo bantayig mayo unsay gibuhat sa Ginoo. Kung imong analyze og may murag na usab ang huna-huna sa Ginoo, murag na usab pero wala. Tun-inan yung may Numbers 22, 23, 24, 25. Assignment na ha. Giingnan sila uban na muli kay makiistoryan sa Ginoo rong gabi. Aligri kay mga igsuon kay pagkagabi Hala, maingon man ang Ginoo sa iya ha. O sige.
Pagbata ninyo buntag, kuyog kanila. Kuyog kanila. Pero ayaw buhata ang ilang gisulti ha. Ayaw buhata ang ilang gisulti. So in short, ayaw tong luha ako mga tao. Kuyog nila, pero ayaw tong luha ang Israel. Naunsa man is Balaam mga igsuon. Pagbuntag kay mikuyog man. Hello? Di pagkuyog niya, porting punguta sa Ginoo. Kuy mo nabasahon na numbers yun. Napungot ang Ginoo, nasukong Ginoo. Naunsa nituhan ng kibaw sa di na pwede itong luhon. Giing na ako gabi, kuyog nila ni kuyog po. Kabaw mo kung sige buhat ni Balaam. Nisakay sa iyang asno. Dangki niya, damas. Pagsakay niya siyang asno, ang iyang asno, ang gisulti pa dito sa Biblia, the anger of the Lord was kindled against Balaam. Kay mikuyog siya. Pero ang Ginoo, miingon sa iya, kuyog nila ha. Pero pagbuntag kay migayon, maging siya kuyog, sukop ng Ginoo. Sa ato pagitistingan siya. Kuha niyo mga igsoon. Ganong interesado mo sa mga to. Doon sa kwanta. Saynan ka, masikat siya mayo, mahimo siyang cabinet member ni Balak. Unya, tagaan pa siya house of silver and house of gold. Kuyog siya. Sakay siya siyang asno niya. Karon, pag sakay niya siyang asno, kung sa gisulti sa Bible, and the anger of the Lord was kindled against Balaam. Giatangan siyang angel of the Lord, siyang agianan. Hello? Si Balaam, giatangan of angel of the Lord, diha sa iyang agianan. Si Balaam, wag yun kakita. Wag yun kakita. Kung ang man of God, kung ang son of God, kwarta na gani gukuron, di nagyug ka kadungog-stingog sa Ginoo. Mga igsoon, di na lang kumusulti sa inyo ha, sa akong experiences, naka-experience ko ana. Kung kwarta na gani imong daganon, magbalay-balay na gani ka sa imong ginansya, sa imong uni mo, sultian ti ka, di gyud ka kadungog-stingog sa Ginoo. Mao na nahitabo ni Balaam. Ngano man? Isakay siya, propita siya, grabe kay siya anointing, grabe kay siya dimension sa spirit, grabe na kay siya og status sa espiritu, ang iyang accuracy sa pagdungog-stingog sa Ginoo, hait kayo, tanan niyang propesiya, daghan kay siya mga propesiya nga naa sa Biblia, mga igsoon nga nahitabo na. Ikaduha siyang Moses sa ilang panahon. Pero anyat pagtindog sa angel of the Lord diha sa daan niya, wa gyud siya kakita, may pa ang iyang asno nakakita pa. Gibunala niya ang asno katulo, wa gyud mudagan, gilatos niya maayo ang iyang asno mga igsoon, nilingkod na lang diretso. Wa man gyud siya kakita. Sa angel of the Lord sa tubangan, tagaan og grasya sa Ginoo ang asno, mutingog sama sao, kabaw mo kung sigsultis asno. Kung sa may sa tao na kung imong kong gilatusok maayo, huwag ka kakita na nag-atang diha, mamatay tanduhaan na. Nagdamang espada. Ang angel of the Lord. Dito pa nakakita si Balaam. Kini lesson ni, dili lang kay sa mga man of God, kung dili lesson ni naton tanan. Kung gukuron gani natong kwarta, ako, I don't believe na magpuyo tas poverty, no? If we desire to know God, di sa kumuuyon, anak. Di kumuuyon, anak. Pero kung kwarta na gani mo consume sa imong kasing-kasing, ang pangwarta na gani mayo, di nagyug ka kadungog-stingog sa Ginoo, o di nagyug ka kahibaw sa giyas Ginoo sa imong kinabuhi. Parihas ni Balaam na wagtang gyud yang discernment o yang spiritual eyes, wala na maka-operate, makakita sa angel of the Lord. Nga na soto nga. Yang asno niya, nilupob na, wala mo lakaw. Nga naman, na may angel sa tubangan. Gibunalan niyang mayo, purti ko niya sukuas yung asno. Nga naman, si asno, ha ka, makikwarta na tangan, lup-lup ba ka niya? Ni kuyog siya. Ni dayon yun siya kuyog. Pag-adto niya dito, lipay kay Balak, na nakakita siyang Balaam.
Pero nanay agenda si Balaam sa iyang unahuna unsa iyang buhaton. Nagingnan sa Balak, ay salamat kay naagyog ka. O sige po, sulti ni Balaam, sige. Paghimog pito ka altar kay maghalad ta. Pag humaghalad, iya lang niya kung giingnan sa Balaam, ay ang giingnan sa Balak na di lagi pwede itong luhon ng Israel. Isuko sa Balak sa iya, ang kuyok. Pati kuyok pa man ka. Di na pwede itong luhon. Naingon na po siya, sige, set up na po taglaing altar dito sa babaw. Halad na po ta. Nakasabot na si Balak, si Balak ni Balaam. Tapos bitaw ng babae, magsiging og di. Di lagi ko masugot nimo, kaya di ko ganahan nimo. Pero sikag dawat dihatag ba? Na may mga laki nga may kay mo basa anang balibad nimo. Hello? Na ay mga laki nga maayo kay mo basa sa imong balibad. Nga naman, na prinsipyo behind ana mga igsoon, ay yun mo kalimutan mo ni ay. What we are is so powerful, it is so powerful than what we say. What we are is expressed in a very powerful way than what we say. Kasi pasabot anak sa Binisaya. Kung kinsa ka sa imong pagkaikaw, mas bugat nagdating kaysa imong gisulti. Nakainom daw mo ito kung gisulti long ago, dugay na kaysanan. Ako gisulti sa inyo habang nga. Who you are, shriek so loud. What you say, I cannot hear. Kung kinsa ka, makabungol. Kung sa imong gisulti, di ko kadungog. Si Balaam ang tao nga nagsigig sulti, di ko bi, pero gusto di ay. Hello? Si di lagi ni pwede itong luhon. Kibaw po siya sa limitation, no? Marumaro yun. Kibaw siya sa limitation, nga di yun pwede itong luhon ng Israel. Di yun pwede itong luhon ng Israel. Kibaw mo sa iyang, kibaw siya, no? Nga, di yun pwede itong luhon ng Israel. Kaya kung itong luhon ng Israel, disgrasya siya. Pero eventually, mga igsoon, na disgrasya nagyapon siya. Nga naman, nag-rationalize man siya siyang, ato na lang sumadahon ng istoryano, mao gini nahitabo sa istorya. Mao gini nahitabo mga igsoon sa istorya. Di man gini pwede itong lohon, di porte lagutan Balak. Naingon sa Balak sa iya, o di man nini mo pwede itong lohon, unsa may atong buhaton ani, sige. Diklaro siguro daan ni Balaam siguro ang offer. Siguro sa niya daan ba ang kanang ibayad sa iya ha? Bago unsay gibuhat niya, wala tong luha. Pero yung gitudloan sa Balak, kung saan pagkurap sa Israel. Numbers chapter 31, verse 16, or Numbers chapter 31, basahan na ninyong maayo diha, kung giunsa nila pagkurap ang Israel. Kibaw mo giunsa niya pagtambag si Balak, isa, gina niya ay. Ako na lang version ha. Ako Balak, di ko pwede mo tungloan kaya gipanalanginan ni Ginoo. Pero tudloan ti ka, unsaon pagkurap ani mga tawhana. Na ako itambag nimo. Akong tambag nimo unsaon pagkurap ani mga tawhana is mao ni. Pilia ang tanang gwapa kay nimo nga mga babae dito sa Moab. Dalha dito sa Israel. Iparada dito sa Israel. Ug ang tanang mga laki sa Israel maibog sa imong mga babae nimo. O pagkaibog nila sa imong mga babae nimo, ang uban nga mga laki sa Israel makigminyo sa imong mga babae. O pagkigminyo nila sa imong mga babae, ilang i-adapt ang kultura sa Moab to the point na makurap na ang ilang personal worship diya sa Ginoo. Itak ko nga igsoon. Tungod ato mga igsoon, ang kultura sa Israel na corrupted. Yan naman, kung sa gisulti this Bible, but I have a few things against thee, because thou hast them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Tagat.
Palig kong basa sa iyong Bible, 2 Peter chapter 2 verse 15. Second Peter chapter 2 verse 15. Sila mitalikod sa matuod nga dalan ug nanghisalaak. Sila nagasunod sa agi ni Balam nga anak ni Biyo nga nahigugma sa suhol ikan sa nagkadili matarong kapag dili matarong. Okay, again, balikon ako. Balaam was mentioned 3 times sa New Testament. Katulo siya na-mention ha, o kining na-mention siya 3 times, tagsa-tagsao na tong verses. Una siya na-mention is sa 2 Peter chapter 2 verse 15. Gingon pagsulti diri, which have forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Who loved the wages of unrighteousness. Now again, inomdomin ninyo ha, first statement. Ang unang statement, it is a warning concerning the way of Balaam. Balikon ako, it is a warning concerning the way of Balaam. Palikog basa sa inyong Bible, Jude ha, Book of Jude, doon na sa Revelation, verse 11. Usara na ka-chapter ang Book of Jude, palikog basa. Jude, verse 11. Alaot sila kay nanaglakaw supay sa agi ni Cain. O tungod sa pagpanapi, nagapataka sila panalagan ngadto sa saypanan ni Balam. O nangawagtang sila diha sa pagsupil ni Kor. Okay, Jude 11 ha, basahon ako. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam. And run greedily after the error of Balaam for reward, and perish in the gainsaying of Korah. Ganina, first warning, sa unsa man to? 2 Peter chapter 2 verse 15, it warns us concerning the way of Balaam. Jude chapter 11, Jude warns us about the error of Balaam. Okay? Verse 3, paliw kong basa, ikatulong verse, ka na-mention si Balaam. Revelation chapter 2 verse 14, nabasa naman ni nato. Ako na basa diri. But I have a few things against thee, because thou hast them that hold the doctrine of Balaam. Doctrine of Balaam. Okay, katulo. Now, kini, hinumdumin ninyo, ang error o ang way are not the same. Palikon ako, ang error ni Balaam o ang way ni Balaam, dili na parihas. Balikon ako, ang error ni Balaam, sayop ni Balaam, o ang done ni Balaam, way of Balaam, it's not the same, okay? Now again, nabasa na nato ikatulong verse, Revelation chapter 2 verse 14. The doctrine of Balaam is different from the way of Balaam, nor is it the same as the error of Balaam. Dili parihas ang doctrine of Balaam, ang error of Balaam, o ang way of Balaam. Lain-lain na siya. Question, unsa man ning way of Balaam kung ato sumadahon? Ato lang paspasan. What is the way of Balaam? Magmatataan ni ron, kay mo ni daghan ron. Wa pa mo kabantay, mas daghan ang nagpayuniring sa syudad kaysa nagpayuniring sa bukid. Atong kamao mo sulti, di magpastor sa Toledo, adto sa Cebu. Ngano man, na may kwarta dito. Kato pa yung kamao pa dyan, dili magpastor sa Cebu, mudagan sa Manila. Ngano man, dagha man ang kwarta dito. Katong diskontento sa Pilipinas, di magpastor sa Pilipinas, kay mo adto sa Amerika. Ngano man, dala naman dito. See? Taktika lang ha. Tanaw na tong Bible. The way of Balaam is preaching.
Hello? The way of Balaam is preaching, prophesying, or ministering in any capacity for money. Istorya ko sa tagagaas. Kanang mga buki diha ba? Kanang kantipla na na amigo diha. Kantipla og sa gaas. Born again siya. Dugay na siyang born again dito sa Mindanao. Nga dugay na po siya ni balhin sa gaas. Ngutana ko niya. Brad, okay naman di kang born again. Nag-fellowship ka diri. Yun siya. Diha kami sa bahay, pastor. Kung ano man. Wa may simbahan diri, pastor. Uy. Lain nagpastor diri, wa man kalahutay. Balik man syudad. Kana diha sa tungkay diha. Isa silingan ang denis tungkay diri. Brad, doon siya, silingan. Doon na lang ang tungkay na mo, pastor. Ikaw das tungkay, wa may simbahan sa why siya. Akin ni mga bukira diri, pastor. Wa gyud mga simbahan diri. Wa gyud. Hello? Mo bitaw na malipay kay ko anang kadtong una ba kana bitaw Bible school nga naa nila diha sa Bohol. Kanang PICM before kana nag-graduate na naay mga Bible school diha sa PICM nga believe kay ko sa ilang mga product diha kay 2 years ra na ilang training pero pag mo graduate gani diha ang ilang mga products diha magpastor jud bukid di jud mo atras ba mamastor bisag way kwartahay sukol gyud mo ni nindot. Usukol og mga lugar nga walay mga kana bitaw lagyo gyud sa syudad ba. Mo ilang sudlan ilang maayo. Kini hinungnang graduate na sa dagkong Bible school. Di nagyud mo sukol og bukid. Pero nay usa ka pastor nga impress kay kustanan. Ang iyang leader niya wa gyud klaro. Pero kibaw mo asa sa nagpastor, amigo na ko iyang igsuon, sila duha, amigo na ko ning duha, puro pastor ni sila. Ang iyang igsuon nagpastor kabaw mo asa nagpastor naa boundary sa Asturias, bukid sa Asturias ug Danau. Naasa nagpuyo, naras tumlog. Bernis pa mo adto na didto. Ni pangutana nako siya ano pa man na mohawa ng imong igsuon diha. Nga ang iyang leader niya mo na klaro paluyo sa iya ha, iyang pastor, head pastor niya. Pastor, hihigugma na sa mga tao. Grabe, no? Higugma sa kanang mga klasehas tao. Muna mo ingon ko maison. Gusto ka makakitag gahom sa Espiritu Santo. Adto ka to mga pastor, mga igsoon nga na mastor. Dili tungod kay naa sila'y makuha. Kung dili naa sila'y mahatag sa tao. Ingko ka nang imong isuon, pastor, sultian ti ka, di gyud na mo biya diha, kuway makapuli niya. Nga naman, nahigugma na diha. So what is the way of Balaam? Unsa ang way of Balaam? Preaching, mo preach, mo prophesy, mo minister, na any capacity for the purpose of daghan ako nasugat ani mga isuon. Di na lang ako i-mention nga kay dili maayo. But ikaw usa ka alagad sa Ginoo. Ato la sumadahon no, kung imo daganon kwarta, maglisod jud kag dungog sa tingog sa Ginoo. Pero kang imo di na lang bata manginabuhi, di pud pasabot nga di ta manginabuhi. But i-check nimo imong motibo sa imong kasing-kasing. Ginoo padaygi ko unsay angay na kung buhaton kay imong pulong Ginoo nagsulti, man shall not live by bread alone. Man shall not live by money alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Unsay gisultis Ginoo buhata. God's grace is our sufficiency in all things. Balikon ako, God's grace is our sufficiency in all things. Not money, not business, not formula, not methods, not medication, not supplements, but His grace is our sufficiency in all things. Question, unsa may error ni Balaam? Ato naman na-define ang way of Balaam. Unsa may way of Balaam? The way of Balaam is preaching, prophesying, or ministering in any capacity for money. Now, ikaduha, unsa may error ni Balaam? Ba mo kung sa sayop niya? Ang sayop niya, mao ang paggawas sa kabubutos Ginoo. Mo na sayop niya, nigawas siya sa kabubutos Ginoo. Nag-apas siya sa, unsa man, ihatag sa iya.
Mga igsoon, kasagaran ani nga testing no, ang nahulog ani kasagaran gyud Pentecostal. Ngano man, ang Pentecostal may kusog kay nag-flow sa gahom sa Holy Spirit. Kung nakamit lang yun mo, grabe kay nga Pentecostals, grabe ang anointing, grabe ang favor, grabe ang capacity nga mo prophesy, accurate ka in prophecy, miracles, grabe kayo. Naagoy mga Pentecostals nga, sa ka-accurate nila mo prophesy. Ang ilang sigihag prophesy, ang mga dato na po. Oh, biktima ko ani, gano man. Pagsuda ko sa Cebu, di na lang ko mag-mention o nga na, pero nabuhat ng puto nila tungod sila state of ignorance. Gano man. Unsay kaso sa Pergamos, gano nakasud ang doctrine of Balaam, kung ato lang analyson og mayo, ato sinsingon in the spirit, tanaw na to, tungod sa kakuwang nila sa Word of God. So, kinsay kontra na to? Dili ang tao. Balik ko na ko. Kinsay kontra na to? Ang state of ignorance. Ang estado sa pagka-ignorante. Katong mo prophesy, ang sigihan prophesy, ang katong maghatag nila grocery, daghan kayo. Hello? Error of Balaam is, nigawas sa will of God. Kung Balaam, malikon ako, Balaam represents a ministry or relationship with the Lord that brings us a word from God. Balaam was a prophet, a true prophet of the true God, bringing a true word from the Lord. Si Balaam usa ka propeta nagikas Ginoo. Okay, ato na lang dali-dali una, the doctrine of Balaam. Paspasan na to ha. The doctrine of Balaam was the doctrine and method to corrupt a people who couldn't be cursed. They were corrupted by tempting them to be joined to the women of Moab, defile their separation unto the Lord, and abandon their holy character, union with the mind, ways, methods, and spirit of the world, which is spiritual fornication. The doctrine of Balaam is union with the world, union with the fleshy ways of the carnal mind, instead of a pure walk in the Spirit and by the Spirit. Next Sunday, ato i-discuss ang eating things. Eating things sacrificed to idols, o ang gitawag og spiritual fornication. Balikon ako. We will be discussing next Sunday sa eating things sacrificed to idols o spiritual fornication. Ang ato ang i-emphasize diri mayron, gi-check na to ang tulo ka punto. Unsa ang unang punto? The way of Balaam. Number 2, the error of Balaam. Number 3, the doctrine of Balaam. Unsa ang doctrine ni Balaam? Mga pamaagi nga makakurap sa unsa? Sa mga katawhan sa Ginoo. Sa unsa nga pamaagi? Madiscuss na to nag-mind doctrine mga igsoon kay related na siya sa eating things sacrifice unto idols o sa gitawag na tong spiritual fornication next Sunday. Pero atong tutukan lang sa maayo ron ang gitawag na tong way of Balaam ug ang error of Balaam. Ang way of Balaam is ang iyang pamaagi gid niya is kung asa ang tubig-tubigan moadto siya. Ha? Hello. Ako ako niya maison. Kung asa ang tubig-tubigan moadto siya. Alas ba atong usa ka pastor nga nag-offer sa iya? Kaya iyang lugar niya, 40 milyong lisura. Niya, nai-offer sa iya sa syudad. Dako nga simbahan, di-offeran siya, dako nga simbahan, daghang membro, dako kay siyang sweldo. O niya iyang giingnan niyang asawa nga, dahil mamiya na ta diri, kaya wa ni klaro ni mga tao diri. Dili ta mabuhi, mamastor aning lugar. Kung ang imong pagpamastor, panginabuhi, biya na lang sa ministry. Mao na akong prinsipyo mga igsoon. Kung magmaster mo lang gani ka para mangwarta, biya na lang. Pag negosyo na lang klaro. Pasagdahin Ginoo bubuhi nimo. Ayaw puga ang mga tao. Ha? Hello? Mao na saktong prinsipyo mga igsoon. Ayaw presyura ang mga tao nga mo'y mubuhi nimo. Di na nila responsibilidad. Responsibilidad ka sa Ginoo kay ang Ginoo mo nag-hire nimo. Balik ta. Giingon sa pastor. Dai, nindot kay offer dito, dako ang simbahan. Daghang membro, ang sweldo na to fixed 30,000 to 50,000. Kanang 30 to 50,000 gamay na kayo ng mga igsoon kung pastor ka sa Cebu, Manila. Di anta mo, gamay na kayo. Ingon na ito, pastor. Nindot kayo ang offer.
Biyaan ta ni diri atong paminaw ug unsay kabubutos Ginoo. Magampo sa ako sa ning klarohon og mayo unsay gyud kabubutos Ginoo ani. Diningon ang asawa. Sige bukuyog kog ampo nimo. Ningon ang bana, ay nalagkuyog kog ampo sa ako pag impake na lang niya. Ganun mag-ampo mo ka. Kung imo nang paimpakihon ang iyong asawa. Si Bilam, ang problema niya is giingnan siya sa Ginoo, mo ni bantayan na nato ha. Giingnan siya sa Ginoo nga lakaw. Pero ang pinakaunag yung gisulti sa Ginoo saya, ayaw kuyog. Papaulian na sila. Ingna sila nga ang akong ipanalanginan di na pwede itong luhod. Nibalik, pagbalik, nangutana na po siya. Hoping nga mausab ang unahuna sa Ginoo. So, mao ni bantayan na no, sa kinabuhi ni Balaam ba, kiniha, usa ni sa ako na nakita sa akong pagsensing ba, pagtuon ako sa kinabuhi Balaam. Ang naa siyang ba ang pulong sa Ginoo. Pero sa iyang kinabuhi, wala. Kuha ko niyo mo izon. Nasabtan ko ninyo? Dili na pwede mo ingon ka nga, tumana akong gisulti, ay buhata akong gibuhat. Double standard ka na? O siya pasabot ang double standard. Lahi mong gisulti, lahi mong gibuhat. Double standard ka. Nakuha ko niyo mga izon. Pulong sa Ginoo na, ba mo, pero si mong binuhatan, wa, pagkanta na. It should be, mga igsoon, nga, ang pulong sa Ginoo, ma-manifested o ma-express sa atong binuhatan. Sabtan man nato mga igsoon. Next Sunday, atong iskutan, atong palawman og mayo, ang doctrine of Balaam, ang eating things sacrificed unto idols, o ang spiritual fornication, manindog talas pagtapos. Father God, salamat kay sa imong grace ug favor nga imong gipaabot sa amoa. Salamat kay sa imong pagpasabot kanamo sa imong pulong. Salamat kay Father sa imong paglig-on kanamo. Salamat kay Father God sa imong pagdasig sa tagsa-tagsa bisan na sa grace nga imong gipadangat kanamo. And now Father, I lift them up, all my brothers and sisters, into your throne, and I pray Father that all of us will be able to see the hidden mysteries in your word, and all of us Father God will be strengthened in your presence, grow in grace, grow in wisdom. And Father, thank you that by your grace, you bless us not only to be a blessing to our parents, Father God, and relatives, but be a blessing to those people also, Father, that surrounds us. Father, thank you very much for your great love. We give you all glory, praises, honor, and thanksgiving. Amen and amen. Praise God. Karen, sa pagdoro ng story, ate mo lang taong na doon. Kita rin. Oh, mayo. Ano man ito yung manok asa to din. Gano'n itong manok eh.